Ito ang Lihim na Liham Podcast. Mga koleksyon ng salaysay at mga itinagong liham hango sa iba't ibang alamat, panitikan at mga kwentong kababalaghan. Hindi lahat ng kwento ay kailangang marinig, pero lahat ng kwento ay papakinggan. Ako si Bernadette, At ako naman si Ash, ang inyong mga tagapagsalaysay. Alright, welcome po sa third episode ng Lihim na Liham Podcast. So, kamusta ka naman, Bernadette? At kamusta naman yung yung mangkukulam mong kapitbahay? Oh no, ako okay lang naman ako. Ewan ko lang sa kanya. Charot, no comment. Uy, hala. Wala pa namang masamang nangyayari sa akin. So, feeling ko talaga okay pa kami. Bakit? Inaantay mong may mangyaring masama sa'yo? Hindi naman. Pero sana talaga okay kami. Wala naman akong ginawang masama. Wag po. Yung mga katagapakinig natin dyan, kumusta naman kayo dyan? Nagustuhan nyo ba ang aming past 2 episodes? Huwag kayong mahiyang mag-comment sa aming podcast, ha? Yes, nababasa po namin yung mga comments nyo doon. So, kahit anong feedback or comments will be greatly appreciated. Yes. So, ang topic natin for today ay ang paboritong multo ng lahat. Paborito mo rin siguro to. Ang White Lady. Totoo yan. Nakakatakot. Ang dami kasing kwentong White Lady talaga. Kaya simulan na natin. Ating alamin kung ano ba o saan ba nanggaling ang White Lady. So, ayon sa aking nabasa, ang White Lady ay isang multong babae as translated in Tagalog na nakadamit ng puti na sinasabing nakikita sa mga rural na lugar at may nakakabit dito na ilang mga lokal na alamat ng trahedya o kapahamakan. Sabi naman dito, ang mga White Lady daw ay yung mga namatay ng may galit. Kaya hindi sila natatahimik and they end up roaming the place usually kung saan sila namatay. So, associated nga rin raw lagi ang babaeng multo o White Lady sa mga storya at alamat ng pagtataksil at unrequited love. Tama ba? Yeah, tama. Unrequited. Yes. So, yan. Very exciting naman ang mga kwentong White Lady ninyo. Nababasa po namin actually yung mga liham ninyo, pero yun nga, di naman namin pwedeng basahin lahat dito. Kaya namimili lang kami nung mga yung mga pinaka nakakatakot. Yan, maraming salamat po at patuloy lang po kayong mag-send at malay nyo, story na ninyo yung mapili next time, di ba? That's right. So, tungkol saan kaya ang mga istoryang White Lady natin sa episode na ito? Ating basahin ang unang liham na galing sa bayan ng Quezon. Itago na lang natin siya sa pangalang Ricky. Nagkakilala kami ng asawa ko sa Maynila. Pagkalipas ng 7 taon bilang magnobyo at nobya, ay umuwi kami sa probinsya nila upang doon magpakasal at manirahan. Probinsyano rin naman ako kaya sanay naman ako sa buhay dito. Bago-bago pa lang ako noon sa probinsya nila kaya hindi ko pa kabisado ang mga daan. Tricycle pa lang noon ang meron kami dahil inilaan namin ang aming pera para sa pagpapagawa ng bahay at negosyo. Hindi naman kami nahirapang magsimula doon sa totoo lang dahil may kaya ang pamilya ng asawa ko. May malaki silang farm at nabiyayaan kami ng ilang ektarya. Mababait rin ang mga kapatid niya at lagi akong niyayayang mag-inom. Gabi iyon, galing ako sa inuman. Panay na ang ring ng cellphone ko kaya naman nagmamadali na akong umuwi. Dahil ayokong mag-away kami ng misis ko pinaharurot ko ang motor at dumaan sa shortcut. Napakadilim at paliko-liko ang daan. Matataas na rin ang damo sa daan na yun. Nakakabingi ang katahimikan. Napakadelikado naman ang daan na yun. Kaya siguro sabi ng asawa ko at mga bayaw na wag daraan dun. Lasing na lasing ako pero kahit kailan ay di ako nadisgrasya sa daan o di nakakauwi sa bahay. Hilong-hilo na ako at gusto ko nang humiga sa kama pero malayo-layo pa ang biyahe. Buti na lang ay malamig ang hangin kaya't gising na gising pa rin ang kaluluwa ko.
Sabi ko nga kanina, mabilis ang takbo ko kaya nang may babaeng dumaan sa harap ng aking motor, ay muntik na akong madisgrasya. Buti na lang at walang nangyari sa aking masama. Nailiko ko agad ang aking tricycle at napunta ako sa damuhan. Grabe ang kaba ko dahil muntik na akong makapatay ng tao. Agad kong pinaandar muli ang tricycle at bago umalis ay hinanap ang babae ngunit wala na ito. Nakauwi naman ako ng maayos. Di ko ito kwento sa asawa ko dahil baka madagdagan pa ang galit niya sa akin dahil late na akong nakauwi ng bahay. Pagkalipas ng ilang buwan ay nagkayayaan uli ng inuman dahil birthday ng anak ng kapatid ng asawa ko. Umaga pa lang ay nagiinuman na kami. Nag-ihaw pa kasi kami ng lechon mula madaling araw. Nauna nang umuwi ang asawa ko ng gabi dahil maaga pa raw siya kinabukasan dahil may outing sila ng mga kaibigan niya. Hindi kami mahigpit sa isa't isa ng asawa ko dahil siguro wala pa kaming anak. Panay ring na naman ang cellphone ko. Hindi ko namalayan ang oras. Sa sobrang kalasingan at pagod ay nakatulog ako sa inuman. Pati ang ibang kasama namin. Agad kong pinaandar ang tricycle nang mabasa ang text ng asawa ko. Sa shortcut ulit ako dumaan para makauwi sa oras ng usapan namin. Nang nasa paliko-likong daan na ako ay binagalan ko ng kaunti dahil baka maulit ang nangyari dati. Sobrang gusto ko nang makauwi ng bahay dahil sa pagod. Napakalamig ng gabing iyon. Nagsisitaasan ang balahibo ko sa lamig. Habang nagdadrive ay napansin kong may parang puting tela na lumilipad-lipad sa likod ko. Di ako mapakali kaya itinigil ko ang motor at nang paglingon ko ay may babaeng nakasakay sa likod. Nanigas ako sa takot. Paano nandun siya? Paano siya nakasakay? Pero lasing ako kaya siguro di ko ito napansin. Yun na lang ang sinabi ko sa aking sarili. Kahit sa totoo lang ay takot na ako at halos maihinang makita siya. Di ko makita ang mukha niya ngunit masasabi kong babae ito dahil sa haba ng buhok. Nakasuot siya ng puting bestida. Ibubukas ko pa lang sana ang aking bunganga upang kausapin siya nang biglang psst. May sumitsit sa aking tenga. Agad akong lumingon para tignan kung sino iyon ngunit wala naman. Baka tunog lang ng hayop o insekto. Nang ibalik ko ang tingin sa babae, wala na ito. Halos maiyak ako sa takot. Agad kong pinaandar ang motor at pinaharurot ng mabilis. Habang nagdadrive ng mabilis at nagdadasal na sana'y makauwi na ako, ay biglang nagpakita sa daan ng babae at nabangga ko ito. Nang mga oras na iyon, ay iniisip ko kung titigil ba ako para lingunin siya o didiretso na lang ng takbo. Naisip kong mas safe kung didiretso na ako at saka hihingi ng tulong pag may mga ilaw na. Sobrang kaba at takot ang nararamdaman ko ng mga oras na yun. Tumataga-takang malamig na pawis sa aking katawan kahit pa sobrang lamig ng gabing yun. Nang nakarating ako sa bayan at may mga ilaw na ay agad kong pinatay ang motor upang tignan kung may dugo o ano mang sumabit. Nagulat ako nang makita na wala. Hindi ko na alam ang gagawin ng mga oras na yun. Kung pupunta na ba ako sa pulis o hahayaan ko na lang ang nangyari. Hindi ko masabi kung totoo ba ang nangyari sa akin. Nang mga oras na yun ay biglang nagring ang cellphone ko. Kanina pa raw tumatawag ang asawa ko at out of reach raw akong cellphone ko. Ikunento ko sa kanya ang nangyari. Kinalma niya ako at agad binawi. Ikunento niya sa akin na may babae raw talagang nagpapakita roon. White lady kong tawagin. Kaya nga raw sinabi niya sa akin na huwag dumaan doon. Yun pala ang dahilan. Kinabukasan ay nakinig ako ng radyo at balita upang makasiguro na hindi totoong taong nabangga ko o sumakay sa motor ko. Ayon nga raw sa mga bulungan, ay kaluluwa raw ito ng babaeng ginahasa at itinapon ng bangkay. Ayon naman sa iba,
Ito raw ang di matahimik na espiritu ng babaeng natagpo ang nagpakamatay doon dahil sa pagtataksil ng kanyang asawa. Simula nang mangyari yun, ay umuwi na ako ng maaga sa bahay at di na kahit kailan dumaan sa shortcut. Yan, Kuya Ricky. Isa lang ang ang takeaway lesson mo dito. Wag na wag magmamaneho ng nakainom. Yan. Lalo na yung lagay mo na sabi mo lasing na lasing ka. Naku. Sa susunod na gagawin mo yan, baka hindi na white lady ang mabangga mo. Baka kapre naman. No? Kapre? Saan galing yung kapre? Tikba lang, gano'n. Malay mo. Hell. Ibang engkanto yung masagasaan mo dyan. Ako, delikado naman kasi talaga mag-drive ng lasing. Buti na nga lang talaga at white lady ang nabangga mo, hindi totoong tao, di ba? Dahil kung totoong tao yan, naku, mas mapapahamak ka. Sa kulungan ng punta mo, Kuya Ricky, dahan-dahan lang sa pagdadrive. Yes. Makinig kay Mrs. Yan. At umalis sa inuman sa tamang oras para walang away pag-uwi. Yan, golden rule daw yan. Makinig kay Mrs. Yan. Tama. Baka yan na talaga ang sign para magtigil ka sa kakainom ng late. Oo, makinig kay Mrs. Yan, happy wife, happy life. True. Yan, pero kidding aside, may ganitong kwento rin akong may ganitong kwento akong napakinggan dati. Pero sa naman to, sa Baguio. Tapos ang nagkwento sa akin, taxi driver na tropa ko. So, hindi, kwento ko saglit ha. Okay lang? Sige lang. Go. Hindi, sa daw kasi yun, sa Camp John Hay nangyari. So, ayun, taga Baguio ka rin naman, diba? So, yun, nangyari, medyo maggagabi na. May pumara daw sa kanyang babae. Tapos, di daw siya iniimik nung babae hanggang sa huminto na lang siya sa gilid para lingunin yung babae. Kasi nga di siya kinikibo. So, ayun, paglingon niya raw, halos 1 pulgada na lang daw yung layo ng mga mukha nila. Grabe Ay, isang dangkal, ganun. Tapos, clingy yarn. tapos yun, nung binuka niya raw yung bunganga niya, tapos may hinihila daw siyang parang hibla ng buhok. Oy. Galing sa bunganga niya. Parang nagsusuka siya ng buhok, ganun. Very kadiri. E di yun, takbo siya. Si Kuya. Nakakatakot. Oy, grabe, wag mo kasing kinakain yung buhok mo. Diba? Oy, pero nakakatakot yun. Parang may napanood akong ganyang video recently sa FB. Ayo. Oo. Taxi driver. Pero hindi ko sure kung gawa-gawa lang niya yun na para sumikat siya, ha? Kasi vlogger siya eh. Ah, okay. Pero yun, kwento talaga sa akin eh. Ewan ko, kung malay natin, baka gumagawa lang din siya ng kwento. Lasing kasi kami nun eh. Baka gusto lang yung manakot pala, no? Oy, pero madaming ganyang kwento sa totoo. Common yung mga ganyan na kwento. So, halos lahat ng alam kong white lady story, yung babae daw ay biktima ng rape slay or suicide. Kaya kayo, kung may mga urban legend sa inyong lugar na may white lady daw sa isang specific na place, wag nyo na puntahan, diba? Mag-ingat na lang. Kasi wala namang mangyayari sa inyo kung hindi totoo yung mga sabi-sabi, diba? At least safe kayo. Sabi nga doon sa mga na-research natin kanina, ganun raw talaga usually yung pinanggagalingan ng mga wandering and angry souls of white ladies. Eh kung sa akin mangyari yan, talagang lahat ng pamilya at kamag-anak ng umagrabyado sa akin, mumultuhin ko. Wala kayong peace of mind sa babaeng gustong maghiganti. Siya. Pakinggan na natin ang susunod na liham mula kay Karen. Dear tagapagsalaysay, ako po si Karen. My story happened nung college student pa lang po ako. Nag-aral po ako sa isang prestigious school sa Baguio. Hindi po talaga ako naniniwala sa paranormal o supernatural, pero this experience definitely changed my views. Nung college ako, para makatipid ay pinag-dorm ako ng parents ko. Sobrang luma na ng dorm na ito. Ang sabi nila ay nauna pang araw yung dorm itayo bago yung school. Kahoy lang ang mga dingding at kisame na nagmantsa na sa kalumaan. Maingay at humuhuni yung buong bahay. Pagbukas ng pinto, yung mga yapak ng paa sa floorings at kung ano-ano pa. Kung hindi ka talaga sanay at matatakotin ka, dapat hindi ka tumira sa dorm na to. 3 po kaming nakatira sa kwarto. Summer classes noon kaya yung isa naming kasamang si Elise ay nakabakasyon. Kami naman ni Ate Mona ay naiwan sa kwarto dahil enrolled kami that time. Dahil summer nga, wala rin yung ibang boarders kaya sobrang tahimik sa dorm.
Bagong lipat lang si Ate Mona nun. Doon lang kami nagkakilala at nagkasama sa tirahan kaya nung una medyo ilang kami sa isa't isa. Unang gabi namin sa kwarto ay nagkwentuhan pa nga kami ng nakakatakot. Sa sobrang takot niya, sa tabi ko siya natulog dahil hindi raw siya makatulog sa ingay ng bahay. Paggabi na kasi maririnig mo lahat ng ingay sa dorm. Nakatulog kami mga alas 11 na ng gabi. Paggising ko ay nagtaka ako kung bakit sobrang luwag ng kama. Paglingon ko ay wala na pala si Ate Mona sa tabi ko. Inisip ko ay bumalik na siya sa higaan niya kaya hindi ko na binigyang pansin. Dahil sobrang dilim sa loob ng kwarto ay hindi ko maaninag kung nakahiga nga siya sa higaan niya. Napansin ko rin na sobrang lamig sa loob ng kwarto nung gabing yun. I looked around at may nakita akong mahinang ilaw na nanggagaling sa labas. Bukas pala ang pinto. Nanginginig akong tumayo sa kama para isara ang pinto at buksan ang ilaw. Pagbukas ko ng ilaw ay nakita kong wala pala si Ate Mona sa kwarto. Saan kaya siya pupunta ng alas 3 ng madaling araw? Inisip ko baka nagbanyo lang at nalimutang isara ang pinto. Di ko na sinara muli ang ilaw at bumalik ako sa kama para humiga. Sobrang nakakapagtaka rin na nung gabing yun wala akong marinig na kahit na anong tunog. Oo, madaling araw na pero malapit lang kami sa highway. Dapat sana may narinig akong kahit sasakyan lang na dumadaan. Kahit na anong tunog na galing sa bahay, wala akong marinig. Nakakabingi ang katahimikan. Ang tanging narinig ko lang ay yung mahinang huni ng ilaw sa kwarto namin. Yung parang mahinang pito. Sinubukan kong antayin makabalik si ate pero nakatulog na lang ako sa pag-aantay. Paggising ko ay mag-aalas 8 na ng umaga. Nakita ko si ate na nagpe-prepare para pumasok. Tinanong ko siya kung saan siya nagpunta kagabi. Sabi niya, hindi naman daw siya lumabas. Siguro hindi niya lang naaalala. Kaya ako siya tinanong ay medyo matagal din siya nawala sa kwarto. Hindi ko na nga naantay yung pagbalik niya. Hinayaan ko na lang at inisip ko baka nga nagbanyo lang. Mga 1 linggo siguro ito na nagigising na lang ako sa tunog ng lumang pintuan na nagbubukas pag madaling araw. Si Ate Mona lumalabas na naman. Ilang beses itong nangyari hanggang sa nasanay na lang ako at hindi ko na pinapansin. Isang gabi, di na ako makatiis kasi lagi na lang naisorbo ang tulog ko kaya plinano kong sundan kung saan siya pupunta. Gumagawa ako ng paper noon nang bigla siyang bumangon sa higaan. Nakabukas ang ilaw this time kaya nakita ko siya. Nakapikit ang mga mata niya. Ate Mona, mahina kong sabi. Hindi siya kumibo at diretso lang siya sa paglakad. Sinundan ko siya at balak kong videohan para ipakita sa kanya nang maniwala siya sa akin na lumalabas nga siya ng madaling araw. Binuksan niya ang pinto at dahan-dahan siyang naglakad sa hallway ng floor namin. Nasa likod naman niya ako at sinusundan ko lang yung pace ng paglalakad niya dahil baka magising siya pag maingay ako masyado. Huminto siya sa harap ng isang pintuan, yung lumang common bathroom sa dorm. Hindi na ito ginagamit kaya may nakalagay na out of order sign sa harap. Binuksan niya ng dahan-dahan ang pintuan at pumasok siya sa loob. Ang nasa kaliwa ni ate ay isang mahabang salamin na bitak-bitak na. Tapos may katapat na lababo. Sa kanan niya naman ay 3 cubicle na nakasara. Huminto siya sa bandang gitna ng banyo at biglang humarap sa akin. Akala ko nagising siya pero hindi naman siya dumidilat. Nakapikit pa rin ang mga mata niya habang nakatayo sa madilim na bahagi ng banyo. Biglang gumalaw ang upper body niya. Dahan-dahang kumilos ng paharap at palikod habang ang mga paa niya ay nakadikit pa rin sa sahig. Umuugoy ang upper body niya na parang sumasayaw habang nakatayo ng tuwid. Natatakot nga ako kasi baka matumba siya dahil hindi gumagalaw ang mga paa niya. Umugoy siya ng umugoy na parang may tumutulak ng bahagya sa balikat niya. A few minutes after ay ginising ko na siya dahil hindi na siya umalis sa pwesto na yon. Pinakita ko sa kanya yung video kinabukasan at doon niya sinabi sa akin na nagsasleepwalk nga raw siya. Matagal na raw siyang hindi nagsasleepwalk kaya nagtataka siya kung bakit bumalik uli.
Nagpatuloy pa ito ng mga ilang linggo. Pumupunta siya sa lumang banyo at ganun ang ginagawa niya. May mga araw na pinupuntahan ko siya doon para gisingin. May mga araw din naman na hinahayaan ko na lang dahil bumabalik din naman siya sa kwarto. Isang araw ay dumating si Elise sa dorm. Napagkwentuhan namin yung nangyayari nga kay Ate Mona. Nang pinakita ko ang video kay Elise ay tila namutla ito sa takot. Tinanong ko kung bakit at kung ano ba ang nakita niya. Sabi niya kaya raw ganun ang galaw ni Ate Mona ay dahil may nakapatong sa balikat niya. May isang babaeng nakaputing bestida, mahabang mahaba ang buhok at bali ang liig na nakabitay sa itaas ni Ate Mona. Pulang-pula raw ang mga mata nito at sobrang laki ng nakabuka niyang bunganga. Umuugoy ang babae dahil nakatali ang liig niya sa itaas ng banyo. Kasabay niyang umugoy si Ate Mona dahil nakapatong umano ang dalawang paa ng babae sa balikat ni ate. Bago mag-end ang video ay lumingon daw ang babae sa akin at tumitig mismo sa camera. Usap-usapan ng mga nauna sa dorm na ito na meron nga raw isang estudyante na nagpakamatay sa grounds. Hindi ako naniniwala sa kanila noon pero nagbago ang isip ko pagkatapos sabihin ni Elise yun. Ang isa pang bumabagabag sa isip ko ay halos isang buwang nangyari ito kay Ate Mona. Halos gabi-gabi every 3 AM ng madaling araw lumalabas siya ng kwarto. Paano na lang yung mga gabing hindi ko siya sinundan? Nakakatakot isipin kung anong ginagawa niya at kung ano ang ginagawa sa kanya nung babaeng nakaputi. Kulang ng 3 araw ay lumipat na ako ng bahay. Hindi na ako babalik sa lugar na yun. Grabe, nakakatakot. Ayoko na mag-CR mamaya. Ano ba naman, bakit ba ganitong oras pa kasi tayo nag-record? Diba? Magpapasama na ako sa boyfriend ko sa CR pag naiiyak ako mamaya. Charot. Pero seryoso, nakakatakot kasi nai-imagine ko siya. I mean, lahat naman ata tayo nai-imagine yung scenario pag may nagkakwento, di ba? Yeah. Or kahit pag nagbabasa. Ako kasi talaga super nai-imagine ko lahat inside my head. Kaya di ako nakikinig sa mga horror stories sa totoo lang, kahit panay ang sulat ko niyan. Sana all may kasama sa banyo. Parang napapansin ko, puro sana all na lang ako. Hindi, pero totoo nga. Na-imagine ko rin. Alam mo yung yung pag maliligo ka, tapos, kasi syempre magsasabon-sabon ka, ganyan. Tapos yung mata mo, syempre, di ba, nakapikit kasi magbubuhos ka. Alam mo yun, feeling mo, habang nakapikit ka, magbubuhos ka, dun siya sa itaas mo, gano'n. Kaya ang bilis mo minsan mag-pantanaw, di ba? Feeling mo may hahawak sa ulo mo, gano'n. Mukhang din na naman ako maliligo mamaya. Huwag ganun. Pag ako yung naka-experience niyan, di na siguro ako makakatulog talaga ever. Kailangan ko na ng katabi pang habang buhay. Nako. Nagpaparinig ka na ba sa jowa mo? Hindi, baka pressure, wag. Alam naman nating nakikinig yun ng podcast eh. Oh, shoutout sa jowa ni Bernadette. Panghabang buhay na raw ang hanap, tol. Good luck sa'yo. Baka pressure. Hindi, pero alam mo, parang alam ko yung dorm na kanikwento niya. Parang kilala ko nga yung yung letter sender. may ano kasi, Bulong mo sa akin namin. Sige, sabihin ko sa'yo. May kasi sa amin, may all girls dorm din. Malapit sa school namin noon. Baka nga doon siya nakatira. Marami rin kasing kwento-kwento doon. Nag-aral ako sa Baguio at na-try kong mag-boarding house sa ganyang klase ng bahay. Yung bawat lakad mo maririnig mo talaga. Kasi super luma. Siyempre, estudyante, titipid. Tapos pag gabi, rinig mo yung mga galaw ng tao. Sana tao talaga yung gumagalaw, di ba? Yes, di ba? Scary. Para pag hindi tao, di ba? Ewan ko na lang. Buti na lang, wala na ako doon. Pero kung di nyo natatanong, si Ashley rin nag-aral sa Baguio. Magkaiba lang kami ng school. Si Ashley po, sa UP Baguio nag-aral. Tapos ako naman sa St. Louis University. Pero sa totoo lang, di nagkatagpo yung landas namin ever. Oo nga. Bakit kaya Bakit di tayo nagkatagpo nun? Di sana nun pa tayo nagpo-podcast, di ba? Tama. Dami kayang horror stories sa Baguio. Di ba? Dami talaga. Ate Karen, meron pa ba yung yung video? Di ba, vinidyohan mo? Baka naman pwede mong isend sa amin. Promise, di ko pa panoorin mag-isa. Hindi ko pa panoorin. Parang ayoko.
Pero same, parang I heard this story na before. Hindi ko lang matandaan kung saan or kanino ko narinig. Pero madami naman talagang kwentong katatakutan sa Baguio, lalo na sa mga old dorms or boarding house. Oh, may naalala ko. Oh. Ako, chismis ko. Tumira ako dati sa New Lucban, tapos may umiiyak ng babae, madaling araw na yun ata or hating gabi. Di ko sure kasi hindi ko na chinek noon yung cellphone ko, pero hindi siya multo ha. Kapitbahay namin siya. Ala ko naman multo yung kwento mo. Kasi ganito yan, nag-aaway sila ng asawa niya or boyfriend niya, di ko sure. Di ko alam kung anong mararamdaman ko that time. Kasi alam mo yung parang umiiyak yung pang-horror yung iyak, ganun. Super mix yung feelings ko, natatakot ako, na naaawa na parang gusto kong lumabas para tignan siya or tulungan siya o itulog na lang. Hinihintay ko na may mas matanda na mag-rescue sa kanya kasi hindi ko man alam yung totoong nangyayari kasi, diba? Mahirap din naman mangialam, diba? True. Bago lang rin ako nun doon. So hanggang nakatulog na ako, tapos di na yun naulit hanggang nakalipat ako. Pero hindi ko yun makalimutan talaga. Para kasing pang-horror talaga yung iyak niya ay. Yung naririnig mo pa rin hanggang ngayon. So hopefully okay na siya. Ang dami ko ng kwento, di naman pang white lady. Kaya mas matakot talaga kayo sa tunay na tao, hindi sa multo, 'di ba? Kasi ang buhay na tao, kayang-kayang saktan ng feelings nyo. Ang multo hindi, 'di ba? True. Unless sabihin ng multo sa'yo na ang pangit mo, 'di ba? Grabe naman yung multong yun. Masakit talaga sa damdamin yun. Grabe naman siya. Real talk. Pero totally agree dyan, mga tagapakinig. Anong masasabi nyo sa ating ikatlong episode? Mag-iwan naman kayo ng comments sa ating podcast para malaman namin ang inyong iniisip. Oo nga, mag-usap tayo dun sa comment section. At syempre, kung nagustuhan nyo yung liham na ito, bigyan nyo sana kami ng 5-star rating. Yung next topic natin, Bernadette? Ang ika-4 na episode ay tungkol sa third eye. Kung kayo may third eye, baka naman gusto nyong i-share yan sa amin. Yeah. Yung mga karanasan nyo sa aming email na lihimnalihampodcast@gmail.com o kaya sa aming Facebook page na Lihim na Liham. Like nyo na rin. Huwag nyo rin kalimutang pindutin ang follow button para manatiling updated sa mga bagong liham. Salamat at paalam.